Magandang umaga. Happy Father's Day. Okay, isa sa mga function ng tatay o mga ama sa kanilang tahanan ay yung pagbibigay ng direction, guidance sa kanilang mga anak. Lalo na kapag ang mga anak naliligaw, nawawala, napupunta sa maling landas at medyo nadidisorient sa kanilang buhay. Tama po ba? No? So whenever our children, kapag nakita natin silang nagde-decide ng mali, napupunta na yata sa maling barkada, napupunta na sa maling direksyon yung buhay, diyan na nag-i-intervene ang wisdom at payo ni tatay. Tingnan niyo po ito, ang buhay natin parang paglalakbay. Tama po ba? Meron tayong pinanggalingan at meron tayong pupuntahan. Correct, di ba? And sometimes, the choices you make, the roads that you take, and the decisions that you do will determine your destination. Tama. Pansinin niyo po ito. Kung ano ka ngayon, ayan yung resulta ng mga desisyon mo sa nakaraan. Tama ba? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano yung kalalagyan mo ngayon, ayan yung mga pinili mong daan sa nakaraan. Ayan yung mga pinili mong pagpapasya sa nakaraan. At alam nyo ba na tayo, nagnanais lahat tayo na magkaroon ng magandang destiny or destination, pero ang problema, church, kung minsan, napupunta tayo sa maling daan. No? And listen, what you are doing right now will determine your future. The direction that you're gonna take at this very moment will determine your destiny. Ngayon ito pagka ikaw ay naliligaw, ano usually ang ginagawa mo? Di ba nagtatanong tayo, minsan nagre-reorient tayo, minsan nagpe-pray tayo. At talagang kung wala pang talab, pag ikay naliligaw na, ano ginagawa mo? Binabaliktad mo na yung damit mo para makita mo yung tamang daan. Pero listen to this, These three things are principles about taking journey. Ayan, listen to this, church. Ayan. Nobody intentionally wanted to get lost. Pagka ikaw ay nagbiyabiyahe, hindi mo namang sinadyang iligaw yung sarili mo No? Pupunta ako sa school, ay dito ako dadaan sa maling daan. Ayan. Wala namang ganon. No? So when you are taking a journey or you are traveling, nobody intentionally wanted to get lost. Pangalawa, ito po. When we are lost, we don't exactly know when we started to get lost. Naligaw na ba kayo habang naglalakad? Ang tanong ito, kailan mo na-realize na tinake mo yung maling daan? Sinakyan mo yung maling ruta, sumakay ka ng maling jeep, sinundan mo yung maling tao. Hindi mo ma-realize agad kung saan ka mismo nagkamali ng liko, kung saan ka mismo nagkamali ng hakbang. Marirealize mo na lang na naligaw ka kasi yung destination na napuntahan mo, iba. So pangalawang principle about traveling is this. We don't exactly know when we started to get lost. Hindi mo alam kung saan ka nakakommit ng wrong turn, nagkamali ng U-turn. Ayan, tama, no? Pangatlo, ito po. The path that we traveled determines our destination. Yung daan na sinusuong mo, na pinagdadaanan mo, ayan yung magtuturo kung saan yung destination mo. Kung maling daan yung tinahak mo, maling destination yung pupuntahan mo. Kung tamang daan yung tinahak mo, tamang destination yung pupuntahan mo. Okay, tignan natin itong tatlong ito. Lahat tayo travelers. Tama po ba? We have a starting point and at the same time, we we wish to get a good destiny. Yung bang yung good destiny natin parang yung bang mala fairy tale na destiny and they live happily ever after. Yan yung gusto natin. Kaya lang ang problema, may mga choices tayo na mali that sometimes it won't lead us saan? Sa good destination. Bakit? Kasi nga, naligaw tayo. Ngayong araw, ipapakita po natin ngayon yung isang situation ng isang kabataang ligaw na kung saan nagbibigay payo yung tatay, si King Solomon, doon sa isang kabataan na nakita niya. Okay, tignan natin ito. Ito yung title ng ating message, Guiding the Young People. And you know what? Dito po sa Proverbs 7:6-27, si Haring Solomon nagbigay ng payo as a father to the next generation of the Israelites na naliligaw ng landas.
Tignan natin to, church. Ayan. Number 1, ano pong advice ang nangyari? Ito po. Sa kwento, ito yung makikita natin. The wrong path begins with carelessness. Yung pagtahak natin sa maling daanan, nagsisimula yan sa carelessness. Ano ibig sabihin ng carelessness? Pagbababaliwala, pagsasawalang bahala. Ayan. Carelessness ang tawag dyan. Diyan nagsisimula na mag-take tayo ng maling daan. Na-experience nyo na ba kung bakit ka naliligaw? O, naano mo na ba? Nakita mo na ba kung bakit ka naligaw? O, nakita mo na ang dahilan kung bakit ka naligaw? Ito number 1, carelessness. Nagpapakasawalang bahala ka. Hindi mo tinitignan yung mga nakalagay na signage, hindi mo tinitignan kung nasa ang lugar ka na. Carelessness. Basahin natin 6 hanggang 9 ng Proverbs 7. Ito sabi ni Haring Solomon, sa bintana raw ng kanyang bahay, I look out through the lattice. Ayan, dun sa durungawan. Verse 7, ano nakita ni Haring Solomon? Pansinin nyo may nakita siya. I saw among the simple, I noticed among the young men, a youth who lacked judgment. O, dyan muna tayo. Ano nakita ni Haring Solomon? Isang kabataang lalaki na ang kanyang description, simple. Pag sinabing simple, parang, alam niyo ba yun, yung parang walang kamuwang-muwang. No? Pag sinabing lack of judgment, hindi niya ma-distinguish kung ano ang tama at mali. Actually, yung term na judgment, ang ibang term nito sa ibang translation ng Bible, I saw a young man who is so naive. Pag sinabing naive, parang aanga-anga. Parang uto-uto. Ayan, parang madaling mabudol o bubudulin. O, ayan yung ibig sabihin yan. Yung lack of judgment, naive, madaling utuin, madaling isway, madaling mabola. Ayan, aanga-anga ang ibig sabihin yan. So nakita ni Solomon, habang sumisilip sa doon sa tahanan niya, may isang batang uto-uto. Ano ang nangyari sa batang uto-uto? Verse 8, tignan po natin ito. He was going down the street. O, kita nyo, meron siyang daang tinatahak. Ang tanong ito, anong daan o saan papunta yung daang nilalakaran niya? Sabi, he was going down the street near her corner. May pupuntahan siyang babae. And then ang sabi, walking along in the direction of her house. So nakita niyo tong lalaki, itong kabataan na aanga-anga, na naive, na lack of judgment, may pupuntahan siya. At yung pupuntahan niya direction ng bahay nino, of her. Pag sinabing her, babae. May pupuntahan siyang girl. O, di ba? The question is this, bago tayo pumunta sa chapter 9, sa tingin nyo ba, yung daan na tinatahak ng lalaki, papunta sa good destiny, papunta sa magandang pupuntahan, o papunta sa pangit na pupuntahan? Pangit, sabi nung iba. Actually, maganda yung pupuntahan niya. At talagang maganda yung makikita niya, mga kapatid. Pero ang destiny niya doon sa magandang babae, pangit. Tama ba? Basahin natin yung verse 9. O, tingnan mo natin ito. At twilight, ito na, paggabi na. As the day was fading, as the dark of night set in. Oh. Ang point dito ng kwento ni Haring Solomon, kung ikaw, kabataan ka, na may pangarap sa buhay, abay, dapat hindi ka na nakikitang pagala-gala sa lansangan at papunta sa babae. Dapat pagka ang kabataan, paggabi na, hindi na papalayo sa bahay, papauwi na sa bahay. Tama po ba? And listen to this, hindi lang ito nagsasabi o babala sa mga kabataang lalaki. Hindi lang din ito babala sa lahat ng kabataan, bagkus sa lahat po sa atin. That sometimes during the dark, ini-expose natin yung sarili natin to what? To deception, to the wrong way, ini-expose natin sa temptation, sa sin. Let's go back to the outline. Church, ayan, tingnan natin ito. Saan nagsisimula ang taking the wrong path? It begins with carelessness. Ano yung carelessness na pinakita ng kabataang lalaki? Gabing-gabi na nasa lansangan ka pa. Papunta ka sa maling daanan at talagang gusto mong makipagkita o makakita ng magandang babae. Tingnan natin to, church. Ayan, Listen,
People often fall into sin long before the actual act. Tandaan ninyo, ang tao, matagal na talagang nalaglag sa kasalanan bago pa niya gawin mismo o execute mismo ang aktual na pagkakasala. So dito pa lang, mapansin na natin yung kabataang lalaki na hook na siya sa tukso. Actually, hinihila-hila na siya nung tukso during this time because the young man is what? During the darkness, sa gabing-gabi na, naglalakad na siya sa maling daanan. May humahatak na sa kanya. So ang point nito is this. Ito ang payo ni Haring Solomon sa mga kabataan, sa mga anak. Mag-ingat-ingat kayo sa landas na tatahakin ninyo. Next, listen, ito pa. Stay alert to places where you are vulnerable. O maging alerto tayo sa lugar na kung saan mahina tayo. Di ba? Alam mo na nga ang kahinaan mo sa sugal, dumadaan ka pa sa ang daming tatayaan dito Dito ako. Alam mo na nga ang kahinaan mo, bisyo, dadaan ka pa sa maliliwanag. Ayan. Alam mo na nga ang kahinaan mo, magastos ka, dadaan ka pa sa SM, sa mall. Alam mo na nga yun ang kahinaan mo Alam mo na nga ang kahinaan mo, mahilig kang maglasada, mag-shopping. Tingin ka pa ng tingin sa cellphone mo. Ano ba yung mga ngayon? Listen, stay alert to places where you are vulnerable. Ito ang tanong ko. Etong lalaking binabanggit ba ni Solomon, vulnerable ba? Vulnerable, pastor. Hindi lang siya uto-uto, vulnerable. Pag sinabing vulnerable, marupok, marupok sa tukso. Vulnerable. Listen. Pangalawa, ano yung pangalawang point na ibibigay sa atin ng Haring Solomon? Ito po. The wrong path is attractive but deceptive. Ang maling daanan, magandang daanan yan, pero mapanlin lang. Let us read further yung verses 10 to 21. Ano to? Ano yung makikita ng lalaking ito? Then out came a woman to meet him. Anong itsura ng babae? Dressed like a prostitute. Brother Perry, Brother Paul, ano ba yung prostitute? Hindi. Ano ba ang tsura ng damit nito? Siguro sexy. Naka-crop top, naka-spaghetti, maiksi ang short, maiksi ang salawal, labas yung kung ano-ano, bakat yung kung ano-ano, kita yung kung ano-ano. Ganyan ang itsura ng babaeng dressed like a prostitute. And with a, listen, crafty intent. Pag sinabing crafty intent, talagang tuso. Talagang ang purpose nito is to take you and bring you down. Crafty intent. No? So eto na. Listen. Saan na napunta yung lalaki na nakita ni Haring Solomon? Nahulog na sa tukso. Kasi makikipagkita siya, makikipag-eyeball pala. No, biro mo gabing-gabi, kabataan ka, naglalakad ka sa maling direksyon ng lansangan, papunta ka sa isang prostitute. Verse 11, ano po ang sabi? She is loud and defiant. Her feet never stay at home. Aboy, grabe itong babaeng ito. Wild. Pag sinabing loud, magaling magsalita. Pag sinabing defiant, ano defiant? Yung may sariling pananaw na kumukontra siya palagi. Kumukontra siya. And then her feet never stay home. Gala. Babaeng gala. So kung ikaw, kabataan ka na may pangarap sa buhay at kung ito ang katatagpuin mo, ano na ang mangyayari sa pangarap mo? Ano kaya ang mangyayari sa destination nitong young men na ito? Listen, ano pa ang karugtong? Verse 12, ito na yung kanilang yung kanilang pagkakatagpo. Now in the street, now in the squares, at every corner she lurks. Abay, itong babae pa lang ito, talagang tambay dun sa lugar na yun. Pagala-gala, pahanap-hanap ng mga kabataang lalaki, paikot-ikot lang doon. Doon yung kanyang territory. Ano ang napag-usapan nila? Verse 13. Sige. She took hold of him and kissed him with a brazen face. And she said, abay, biruin mo na wala nang salita-salita. Hinawakan agad siya, hinalikan agad yung lalaking uto-uto. At ano ang nangyari? Ano sabi ng babae? Verse 14. I have fellowship offerings at my home today, and I fulfilled my vows. Gumagawa ka ng immoral acts, ng adulterous act,
tapos sasabihin mo, you are holy. I have fellowship offerings at home, and today I fulfilled my... Ano ibig sabihin nito? Kung baka sabi niya, o tara na, magkising-kising na tayo, total nakapag-church na ako eh. Ngek! Nakita niyo kung paano siya mag-deceive? Kung baka sasabihin niya, gumawa tayo ng kasalanan, but don't worry, nakapag-confess na ako kay Lord. Gumawa tayo ng kasalanan ngayon, but don't worry, nagawa ko na yung gampanin ko kay Lord. Nakapag-church na ako, nakapaglinis na ako spiritually, ngayon, handa ko ng dungisan ng aking katawan at pagkakasala kay Lord. O nakita niyo to? Nakita niyo kung how this woman, paano niya i-convince, dalhin sa maling daan, sa maling act, at sa maling mindset, yung mga kabataang lack of judgment. O kabataan, nakaka-relate ba kayo? Tanungin niyo sarili niyo, yung daanan bang tinatahak ko ngayon para ako'y magkaroon ng bright future, tama na ba? Sino ba yung mga taong kasama ko ngayon? Are they the right person to lead me, to guide me into a good destiny in the future? Tama ba? Verse 15, ano pa po ang sabi niya? So I came out to meet you. Ayan, lumabas ako para makipagkita sa iyo. I look for you and I have found you. Hinanap kita at natagpuan kita, boy. Di siyempre si boy. Ganda na itong babaeng ito. Tama pala yung tinahak kong daanan. Tama pala yung oras ng paggala ko, gabing-gabi. Listen, church. Ano yung sabi ko kanina doon sa outline? No? Yung pagka maliligaw ka na, sin is attractive, pero deceptive. Oo, maganda yung kasalanan. Masarap ang kasalanan, pero ang ending, ang consequences, sisirain ka niyan. 16th verse, ano pa ang sabi? I have covered my bed with colored linens from Egypt. Ano sabi niya? Huwag kang mag-alala, pinalitan ko yung kubre kama ko, made in Egypt. Ano gagawin natin sa kama? Alam niyo na yun, mga kapatid. Ano gagawin nila sa kama? Magtatalon-talon ng ganun, magdamag? Ano gagawin nila? Alam na natin ito, may masamang intensyon ng babaeng dun sa lalaki. At yung lalaki, merong intensyon na sumama sa kaligayahan dun sa babae, magdamag. No? So, nakita niyo yung dahilan ng babae? Nag-church na ako, nag-repent na ako kay Lord, tapos nakaredy na lahat yung kwarto ko nakaredy na. Verse 17, I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Mabangong-bango na yung kwarto ko. Pwedeng-pwede niya. Sa tingin niyo mga kabataan, sa tingin niyo church, anong gagawin nila magdamagan? Magpe-prayer meeting? Maglalaro ng pitik-bulag? Magdi-disciple? Mag-tutor? Magle-lecture? No way! Obvious naman di ba? Nagpabungo na ako, pinaganda ko na yung kwarto ko. Verse 18, ayan na, ano sabi? Come, let's drink deep of love till morning and let's enjoy ourselves with love. Eto na. So tingin nyo, ano nila? Listen, ano yung mga kanta kaya nila? Siguro ang unang kanta nila, Careless Whisper. Ayan na. Siyempre yung lalaki, nagkaroon na ng Careless Whisper tapos ano na sunod? Nung gabi na nasa kwarto na, sharing the night together. Ooh, sharing the night together. Tapos ito na sunod. Alam niyo kung sunod na kanta yung pinakahuli? Versace on the floor. Ayan. Take it off for me, for me, for me, for me, that girl. Versace on the floor. Ayan na. Nahuli na ang lalaki sa pagkakasala. And then in verse 19, ano na yung karugtong church? May asawa pala siya. Wow, ikaw Huwag ka mag-alala, yung asawa ko wala ngayon. At malayong-malayo siya, kaya habang malayo siya, malaya tayong gagawin kung anong gusto nating gawin. Kasi sharing the night together. Ayan. Verse 20, He took his purse filled with money and will not be home till full moon. Parang pag sinabing till full moon, hanggang next month pa siya. Matagal siyang mawawala. Kaya it is as if that this woman is telling the boy, be back mamayang gabi ulit Balik ka ulit
Hanggang dyan lang ba yung nakalagay doon sa outline? Okay. Ayun na. With persuasive words, she led him astray. She seduced him with her smooth talk. Back tayo doon sa outline, church. Ayan, ano. The wrong path is attractive but deceptive. Tama, di ba? Kung minsan, ang pagkakatawag sa ni Lord, ito yung direction na ito. Habang pumupunta ka sa direction na pagkakatawag sa ni Lord, may sumusut-sut sa'yo. May babae, dito na muna ako. Ganyan yung nangyari sa lalaki. Sa lalaking lack of judgment, sa lalaking naive. Tinatawag siya ni Lord sa good destiny. Ang problema, may sumutsut na babae, nilagay niya yung sarili niya sa kung saan marupok siya, pinuntahan niya, eto na. Napunta na siya sa wrong side of history. Napunta na siya sa wrong side of his destiny. Napunta na siya doon sa isang destiny na may pagkakasala at pag-violate sa laws ng ating Panginoon. Ano ang problema ng kabataan? Ito, sin is attractive but deceptive. Tignan po natin yung ginamit ng mga sandata ng kasalanan nitong babaeng ito. Ano ang signs of temptation? Temptations usually comes in the form of what? They are beautiful and attractive. Totoo yan. Akala nyo ang demonyo, pangit, mabaho, gulog, ang itsura. Hindi, ang demonyo maganda, pogi yan. Ang demonyo nag-o-offer ng happiness yan. Ang demonyo nag-o-offer ng aliw yan, ng kaligayahan yan. Kaya lang ang problema, beautiful siya and attractive. Yung pangalawa, ito pa. Gumagamit siya ng flattering words and false promises. Ano yung flattering words na ginawa ng babae? Nag-pray naman ako kay Lord eh. Nakapaghain na ako ng offering ko eh. Nagampanan ko na yung religious ritual ko. Kaya malinis na ako gagawa ng kasalanan. So, flattering words, and aside from that, she is giving the young man false promises. Ito yung pangatlo, church, yung nakakalungkot. She is normalizing sin. No? She is normalizing sin. Oh, next, tignan natin to, church, yung karugtong. Temptation rarely presents itself as dangerous. It often appears appealing, reasonable, and harmless. O, may tanong ako, appealing ba si woman? Oo, ang ganda ng suot, parang prostitute eh. Mabango siya, ang ganda ng kwarto niya, ganda ng kubrikama niya, made in Egypt. Reasonable ba? Oo, may reason naman siya eh. Bakit? Nagrepent na ako kay Lord eh. Yung asawa ko, wala eh. Listen, at ang pangatlo, harmless ba? Sa umpisa, harmless. Kasi dalawa lang sila eh. Walang makakaalam eh. Pero ang asawa, malayo. O nakita nyo, ang tukso, ganyan mga kapatid. Malakas ang appeal, reasonable, pwede namang gawin, harmless. Yun ang akala mo. Yun ang akala natin. That sometimes the devil is what? Pulling us away from the right track and right direction of our destiny. Another thing, ito pa. Ito ang problema ngayon sa panahon natin ngayon. Ang tawag natin ngayon, postmodern generation Worldliness is whatever makes sin look normal and righteousness look weird. Ayan ang problema ngayon. Sige na, sumama ka na sa amin. Ayaw kong sumama kasi masama yung ginagawa ninyo, kasalanan yan. Ang weird mo naman. Minsan lang naman. Ang tanong, pagka sinubukan mo yung minsan, hanggang ilang beses nagiging yung minsan na yan. Hanggang sa yung minsan, dumadalas na. Worldliness is whatever makes sin look normal and righteousness look comfort. Sama ka na. Ikaw na lang ang hindi sumasama. Sama ka na. Lahat naman tayo ginagawa ito eh. Lahat naman na-experience, ikaw na hindi nakaka-experience. Sama ka na. Papractice magkaroon ka ng experience sa buhay. Sama ka na. Ganyan yung ginagawa ng kasalanan, di ba? They normalize sin and yung righteousness, pinagmumukha nilang weirdo. O, next, ano na nangyari? Pangatlo, ito po. Verses 22 to 23, King Solomon tells us that the wrong path ends in destruction. O, basahin natin yung 22 to 23. All at once, he followed her like an ox going to slaughter. Nakita niyo yung description? Sinusundan nung kabataang, ano yung kabataan description niya? Lack of judgment, yung babae na para siyang baka na ginaguide sa katayan. Kasi kakatayin siya. Ganyan ang sin, papatayin tayo niyan. Like a deer na parang usa na
dinadala para mabigti, para matrap. Ganyan ang kasalanan. Mga magulang, pag napansin niyo yung mga anak ninyo, mga ganyan na, it's time to intervene. Actually, before these symptoms, kailangan mag-intervene na eh. Kailangan bata pa lang, sabihan nyo na. Kailangan bigyan nyo ng matibay-tibay na foundation. Ako naniniwala ako nung kabataan ko, ang dami rin tukso sa akin, mga kapatid eh. Gusto kong itry eh. Kaya lang, yung mga pangaral ng nanay at tatay ko nananatili sa akin, tsaka mga pangaral ng mga Sunday school teacher ko eh, na wag mong gagawin yan. Huwag mong susubukan yan, mapapahamak ka. Parang may mga bumubulong-bulong sa akin na ganun eh. Na bagamat nakikisama ako, nakikiflirt ako sa sanlibutan, pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi nakatakas ako dyan. No? So biruin mo, you are like an ox nakakatayin, para kang usa na bibigtiin. Verse 23, ano pa ang karugtong? Till an arrow pierces his liver like a bird darting into a snare. Pero mo, hanggat ang isang pana ay tumama sa iyong atay at mamamatay ka at para kang ibon na nahuli, little knowing it will cost him his life. O, ang tanong ko ito, hindi alam nung kabataang lalaki na yung pagsama niya dun sa babae, malaki mawawala sa buhay niya. Ano yung pangatlong principle? The wrong path ends in destruction. Kapatid. Fourth thing, ito, listen. Sin promises freedom, but it produces bondage and destruction. Oo. Kasalanan, actually, ang kasalanan, kalayaan mong abusuhin yung free will mo eh. O malaya ako kasi malaya akong gawin kung ano gusto ko sa buhay ko eh. Kaya lang ang problema, ang consequences, it will result in bondage and destruction. Kagaya ng addiction, di ba? Naalipin ka na. Ano yung mga addiction? Yung mga substances, yung mga bisyo, yung mga sugal. Bondage ka na, hindi ka na hirap ka na makawala dyan eh. Sa maling relationship, ganun din. Bondage that leads to destruction. Another thing, church, ito mo, from verses 24 to 27, King Solomon further tells us, ito na, nagbago naman siya. Pinakita niya yung maling daan, pero ipinakita niya yung right path. Verse 24 to 27, ito na. Now then, my son, o ngayon, anak ko, mga anak ko, makinig kayo sa akin. Ito na yung tatay na nagsasabi ng tama. Ito yung tatay na nagbigay na ng example. Ito na yung tatay na nagpakita ng kanyang wisdom. Pay attention to what I say. Ganyan ang tatay eh. Anak, pinagdaanan ko na yun, makinig ka. Anak, naging ganyan din ako, makinig ka. I've learned those things from experience. Makinig ka, anak. Ayan. Verse 25, ano po ang sabi? Ito ang payo ni Haring Solomon bilang tatay sa mga susunod na kabataan para hindi sila magaya doon sa lalaking lack of judgment. Number 1, do not let your heart turn to her ways or stray into her paths. Ano ibig sabihin? Huwag mong hayaan na yung puso mo ay mahumaling doon sa kanyang daraanan. In short, ang gusto sabihin dito ni King Solomon, huwag kayong magkukros ng landas. Huwag kang makikipagtagpo. Huwag kang lalabas tuwing gabi at pupunta sa malapit sa bahay at lugar ng tukso. Kaya nga yung tukso na kanta, yung o tukso, layuan mo ako, mali yun eh. Mali yun. Ikaw ang lalayo sa tukso. Kasi kahit anong pakiusap mo sa tukso, hindi ka lalayuan yan, lalapitan ka yan. Kaya yung kay Rami ng winasak na tahanan, o tukso, layuan mo, mali yan. Ang tama, tukso, lalayuan kita. Ayan. So ang sabi ni Haring Solomon, yung puso mo, huwag kang pupunta o huwag kang magpupunta sa daanan yan. Yung kung saan mo siya na madalas makita, lumayo ka dyan. Kung saan mo siya na-encounter, na aamoy, layo-layuan mo yan. Kasi yung daanan na yan, path to destruction yan. 26, ano pa sabi? Marami na palang nabiktima ito eh. Many are the victims she has brought down. Marami siya mga nabiktima na pinabagsak. And her slain are a mighty wrong. Grabe, sandamakmak na pala yung pinabagsak na sa kasalanan. Sandamakmak na pala ang sinira ng tukso. No? Sandamakmak na palang buhay ang nawasak dahil sa tukso at kasalanan. Verse 27, ano po?
Her house is a highway to the grave. Yung kanyang tahanan, grabe, highway to the grave. Bakit highway? Di ba ang road na highway, appealing? Ang sarap dumaan dito, walang traffic. Ang sarap dumaan dito, pwede kang magpaharurot, mabilis. Natatandaan na niyo, sabi ng Panginoon, itong daan ng makipot, kukunti dumadaan. Pero yung daan ng maluwag, naku po, ang daming pumapasok. Parang ito no? Yung daan ng maluwag, ang daming tuksong, ang daming natutukso na bubudol na dumadaan. Kasi nga, appealing Ang sarap daanan Walang lubak, maluwag, walang traffic. Kaya go na go na go. And then in verse 28, ano pa ang sabi? And wala na. Her house is a highway that leads to what? Death. Right path is found in wisdom, in obedience. Tingnan natin to, church. Okay. Ang daan sa karunungan, naglilid yan sa buhay. It requires listening to God's instruction and guarding our hearts. Another thing, Proverbs 7, listen, itong Proverbs 7 na ito, pag binasa nyo, it is a warning against every path that leads us away from God. I-analyze nyo yung buhay nyo. Right now, hindi. Pwede rin magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Sa mga nakaraang maling choices ko ba, ano nangyari sa akin? Saan ako dinala niyan? Yung mga maling taong sinamahan ko ba, saan ako hinatak niyan? Saan ako na-influensyahan niyan? Yung maling choice ko ba na na-influensyahan ng maling tao, saan ba ako dinala niyan? Ano ba ang kinahinatnan ko dahil sa pakikinig sa kanila? Listen, yung Proverbs 7, yung tinapik natin ngayon, it is a warning against every path that leads us away from God. The young man drifted into danger because anong pagkakamali ng young man, aside from lack of judgment na siya, he failed to guard his heart and follow wisdom. Tama po ba, mga kapatid? Next, listen. Ano ang lesson, church? Tingnan natin to. Temptation is attractive but deceptive. Tama. Maganda tukso. Ang sarap puntahan. Ang sarap makipag-flirt sa makamundong bagay, hindi ba? Attractive 'yon Kaya lang ang problema, ang consequences, it is deceptive. Akala mo okay, akala mo masarap, maganda, pero hindi pala. Merong isang kwento, mga kapatid, tungkol sa isang genius computer scientist. Ayan. Ito na nangyari. Nung namatay siya, pagpunta niya ng langit, may nakita siya sa langit. Hindi naman boring, pero masasaya yung mga tao ron. Nagfe-fellowship, kasama si Lord. Sabi nung angel, gusto mo ba rito? Qualified ka naman Pero bago ko punta ng langit, sabi niya, pwede ba patignan muna yung impyerno? Di pinakita nung angel, dinala siya doon sa durungawan ng impyerno. Pagtingin niya sa impyerno, ang ganda. Nakakita niya sa impyerno yung Malaburakay na beach, Siargao, ang dami mga babae, ang gaganda, ang dami mga macho men, ang dami nagiinuman. Sabi nung genius na computer scientist, para yata mas maganda impyerno kaysa sa langit Tapos habang tumitingin siya doon sa impyerno, yung mga babae, sabi ng lalaki, wait lang, sabi niya. Sabi ng angel, mag-decide ka, langit o impyerno. Sabi nung genius computer scientist, para yatang masaya sa impyerno Pero kasi nababasa ko, eternal life daw yung langit Okay din sa langit, kaya lang dito wild Alam mo sabi nung lalaki, I want hell. Sabi nung angel sa kanya, sigurado ka? No, I want hell. Sige, punta ka na sa impyerno. Di excited siya. Punta na ako impyerno. Punta na ako impyerno. Excited Saan ba naman nakakita ng tao excited pupunta impyerno? Ito na nung nasa impyerno na siya, katable yung mga babae. Ang pangalan mo? Ang sarap. Sabi niya, hindi ako nagkamali sa decision na ginawa ko at sa landas na dinaanan ko. Talagang deserve ko ang hell, sabi niya.
Abay maya-maya, yung babaeng maganda, nagmukha ng demonyo at bro. Hala, hala. Ang pangit na nito. Tapos mamaya-maya, yung beach, yung dagat, naging dagat-dagat ang apoy na. Hala, hala, hala. Yung mga lalaki na nandun, yung mga lifeguard, yung ang gaganda ng katawan, naging demonyo. Hala, hala, bakit ganito? Lo? Ayaw ko na sa hell. Bakit ganito? Bakit ganito? Alam mo, sabi sa kanya ng babae, aanga-anga ka kasi. Computer scientist ka pa naman. Hindi mo napansin kami, ano lang kami, screensaver lang. Ayan. Nagoyo ka. Ayan, no, listen. Screensaver lang pala. Oh. Temptation is attractive but deceptive. Akala mo, yung mga pinasalihan mo, okay. Yung mga sinasamahan mo, good. Akala mo, yung mga pinupuntahan mo, cool. Yung pala, kulto. Temptation is attractive but deceptive. O mag-ingat-ingat tayo dyan. Anong sabi ni Haring Solomon? Nakita ko yung lalaki gabing-gabi dumadaan. Pinuntahan yung bahay ng babae. O. Temptation is attractive but deceptive. O pangalawa, small compromises often leads to great failures. Totoo yan, church. Ano yung mga compromises na ginawa ng lalaki? Naglalakad tuwing gabi, nagpupunta sa maling direction, nakikipag-meet dun sa babae, hanggang sa nasakmal na siya, dinala na siya sa slaughterhouse. Yung mga maling wrong choices mo, dapat i-correct mo na yan eh. It should lead you to what? To the right path of life. Ano? So small compromises often leads us to great failures. O tandaan ninyo, church, ito yung lagi kong sinasabi. Ano po? The best way to waste your life is to be successful into things that doesn't matter. Tama ba? The best way to waste your life is to be successful into the things that doesn't matter. Successful naman yung lalaki, di ba? Oh, nakipag-cherish the night siya with that girl. Oh, kumanta pa sila ng Versace on the floor. Oh, nag-inuman pa sila doon. Successful sa kaligayahan. Kaya lang ang problema, it is the best way to waste his life because he focuses on the things that doesn't matter in life. So small compromises leads to great... Akala natin yung mga maling daan na tinahak natin, yung mga shortcuts na akala natin, shortcuts sa destiny, akala mo tama. Hindi. Pag tinuloy-tuloy-tuloy mo yan, ligaw na ligaw ka na. Anong dapat mong gawin? You have to reorient your spiritual life, kapatid. Kailangan mong mag-reorient nang sa gawin makita mo yung direction. Reorient, redirect your life to the right path that leads to eternal life and good destiny of your life, kapatid. O kaya ngayon, salain natin yung ano natin, yung sarili natin. Oo nga no, ang dami kong sablay na ginawa, ang dami kong kapahamakang pinuntahan, pero may mga tama rin naman akong napuntahan. So yung mga tama na pinuntahan mo, ituloy-tuloy mo na yan. Yung mga right path mo, yung correct orientation mo, ituloy mo na yan at wag ka ng liliko, tuloy-tuloy ka na kay Lord. O ngayon bilang church, is it the right path ba na ginagawa natin to, kapatid? Ano, sa church marami rin tayong mga pagkakamaling choices eh, di ba? O, mga bad decisions, bad actions, marami rin, hindi ho ba? Pero if you want this church to go dun sa promised land natin, to reach our destiny, kailangan mong makita yung tamang daan, yung right path. No? Huwag na tayong maligaw sa attractive pero deceptive. Huwag na tayong pumunta dun sa shortcuts. Tignan natin yung tamang direction na binibigay sa atin ni Lord. Pangatlo po, wisdom protects us from destructive choices. O, yung mga wisdom na yan, it will lead us from destructive choices. O, di ba? Pag meron kang wisdom, kahit na mali yung choice mo, pag may wisdom ka, it will go you back. It brings you back to the right path. Magre-reorient ka kasi may wisdom ka eh. Pero kung wala kang wisdom, tuloy-tuloy ka na sa mali. Tama ba? O parang ito, lagi ko ini-example sa mga kabataan. Nagmahal. Nasaktan. Ano nangyari? Pag wala kang wisdom, ito. Naglasing. Nagbisyo. Nag-amok. Napatay. O kita mo, wala siyang wisdom, kapatid. O, di ba? Pero ito yung taong may wisdom, yung tama, Nagmahal, nasaktan, nagpaktino ng buhay, nagpa-disciple, ito na, naging successful, nakahanap ng forever. O, di ba yun yung tama, kapatid, Nare-reorient mo yung sarili mo kasi may wisdom ka, ito sa babaeng kabataan na walang wisdom, Nagmahal, ito, nasaktan,
nasaktan, ano ginawa, nagpagupit ng buhok, nakipag-flirt sa iba, naanakan, di ba, nasira buhay. Di ba? Ako palagi ko sinasabi sa mga kabataan to, saka sa mga estudyante ko ngayon, kayo mga kabataan, pakinggan nyo to palagi sinasabi ko, no? Narinig ko to kay Pastor Rafi. Anong sabi niya palagi? Ang hindi ang nagmamadali, ano sabi niya ganyan? Ang hindi makapag-antay, nagiging tatay. Ang nagmamadali, laging nagkakamali. Ang hindi makapagtiis, nabubuntis, mga kapatid. At ang nabubuntis, namamarites. Tama ba, mga kapatid? Totoo yan. Kung may wisdom ka, alam mo yan, kapatid. Di ba? Ang may wisdom ganito, nagmahal, nasaktan, nagsumikap, ayan, nakakilala ng, nag-church, ayan, di ba, hindi na nagiinom, nag-church, nakakilala ng pastor, nagka-forever, di ba, ang ganda, mga kapatid? Pag may wisdom ka, marirecognize mo yung wrong path in life. Di ba? Sa religious, may mga ganyan din, di ba? Nag-cell group, lumago, lumaki ulo, naging kulto, mga kapatid. Di ba? may mga sablay din no? Dapat ganito, nag-cell group, hinudas ng 11, ayan, pero nagpakatuloy-tuloy, ayan, nagtiyaga, nagkaroon ng bagong 12, lumago, ayan, dumami na ligtas. Ayan yung mga, kapatid, yan yung mga, yung bang right path na dapat pag ganun-ganun ka, pero dapat kapatid kasi may detector tayo sa buhay natin Yung bang pagpapunta ka na sa maling daanan, mali na yung pinupuntahan mo. Alam niyo, church, ang advantage ngayon, pag ikaw naliligaw, meron ng GPS, tsaka may Google Map, may Waze. Sa spiritual life, alam na matagal nang may Waze at may Google Map sa spiritual life natin. Kaya lang ang problema, binabaliwala natin yung mga warning devices ni Lord sa atin Si Lord sumisigaw na sa'yo, mali ang sinasamahan mong mga kabataan, mali ang kinabibilangan mong grupo, mali ang mga taong pinakikinggan mo, ikaw hindi, dito ako Lord Nakita nyo, ninineglect natin yung mga warning devices ng Panginoon. Kaya ang ending, distraction. Tama po ba? So kung meron kang wisdom, meron kang mga warning devices, meron kang GPS, meron kang Google, it will lead you in the right way or in the right path and right direction of your life. Tama po ba? So, wisdom protects us. And then, panghuli, last na ba yan? Ayan. The direction of your life is determined by the path that you choose. Kung ano yung direction ng buhay mo, kapatid, ayan yung destiny mo. Tama po ba? So, ang catch, be sensitive to the direction na tinatahak mo ngayon. Baka akala mo, nasa tamang daan ka na, pero matagal ka na palang naliligaw. No? Tayo po tumayo ngayon, If ever, kapatid, right now, you have realized, para na ako mga Israelites, paikot-ikot sa ilang, ligaw na ako. Alam mo, pwede mo sabihin kay Lord, Lord, ipakita mo sa akin yung tamang daan. Bigyan mo ko ng kaliwanagan. Bigyan mo ko ng right person sa buhay ko. Bigyan mo ko ng right mentor. Tulungan mo ko, Lord, na magpasakop at magpa-disciple, Panginoon, kung sakasakali. Alam niyo, church, ang pangarap ko dito sa atin, sana lahat ng kabataan, mag-guide, ma-disciple. Hindi sila mapunta sa maling samahan, hindi sila mapunta sa maling religious group, hindi sila mapunta sa maling gawain. Kasi nakakalungkot, masisira ang buhay niyan. Sana as a father, as a mother, or as an adult person, let us share wisdom to this young generation so that someday, mapunta nila yung tamang destiny nila. Ang problema kasi, maraming tao, nung napunta na sila sa maling destiny nila, there's no way out. There's no way out. Pero alam mo, ang maganda kay Lord, nagbibigay siya ng alternative way of exit dyan sa maling destination mo. Pwede kang mag-reorient. Pwede kang humingi ng redirection from God. And in fact, sabi ko nga because of the Holy Spirit, meron na tayong spiritual GPS, meron tayong Google Map, meron na tayong mga warning device to tell us and remind us that, hey, you are now going into the wrong direction. Mag-reorient ka, mag-redirect ka. Alam niyo ang best example na binabanggit kong ito, yung ligaw na siya, yung prodigal son. Anong sabi niya?
Sa tahanan namin, ang sarap ng kinakain ng mga katulong namin dun eh. Pero ako nandito ko namamatay, na kumakain, nakikipag-agawan ako sa baboy. Ligaw siya eh. Pero nung una, ano sabi doon sa una? Ginastos niya lahat yung kanyang mana sa hindi wastong pamumuhay. On, balik tayo sa definition ng sin. It is attractive but deceitful. Ano ang consequences? Abay, naging baboy siya. Namuhay parang baboy. So nung na-realize niya, hey, naligaw pala ako ng daan. Nagkamali pala ako. Anong sabi niya? Ito na. At least ang maganda, kabataan siya, he has a chance to make things right and do the next right thing. Sabi niya, alam mo na, babalik ako sa amin, sa tatay ko, hihingi ako ng tawad at sasabi ko, nagkasala ako kay Lord at sa iyo, Ama. Di ba't ang ganda ng istorya nito, yung relationship ng ama at anak? At anong sabi doon sa Bible, malayo pa lang daw yung prodigal son, nakita na nung tatay. Ang ginawa nung tatay, tinakbo, niyakap yung anak. Sabi nung anak, Dad, I have sinned against heaven and against you. You're forgiven. Ano sabi nung tatay? Ibigay ang singsing, ibigay ang coat, ibigay ang tsinelas, katayin yung baka kasi magse-celebrate tayo. Kasi itong anak ko na naligaw ang destiny, nakita na niya ulit ang destiny niya. Sana guys, mga tatay, let us continue to guide the next generation na wag silang mapunta sa babuyan, wag silang mapunta dyan sa babaeng binabanggit ni Haring Solomon, bagkus maging heir sila ng kingdom na naglilingkod sa ating Panginoon. Magandang araw and Happy Father's Day. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Father in heaven, Lord, salamat Panginoon sa wisdom ni King Solomon. Salamat sa magandang example, O Lord, ng kabataang ito, Lord, na naligaw siya, Panginoon. Father, I pray sa mga kabataan na narito at sa mga kapatid kong ito, that if ever, O Lord, natagpuan niyo ho kami na nasa maling direksyon ng buhay namin, Father, guide us. Na, Lord, makapag-reorient kami, ma-redirect kami sa right path so that this right path na tatahakin namin will lead us into a good destination, Panginoon. Forgive us, O God, if sometimes we neglect your warning devices, if sometimes we have flirted with sin, Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon. And Lord, give us knowledge and wisdom so that we will be able, O Lord, to guide, to counsel, and to talk to the next generation of this church and of this society, Panginoon. I pray din, Lord, sa mga kabataan na narito, Panginoon, samahan niyo sila, gabayan niyo sila, Panginoon, bigyan niyo sila ng karunungan, Panginoon. And I pray din, O Lord, sa mga tatay na narito, Father God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng magandang kalusugan, blessing, Panginoon, wisdom and knowledge so that we will be able, O Lord, to guide our family, to guide this church, to guide the next generation. Salamat, Father. Ito pong aking panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.